Ka-Express, grabe ang naging epekto ng isang balitang dumating mula sa Korean basketball scene. Si Kevin Kimball, ang dating superstar ng De La Salle Green Archers, ay opisyal nang kinilala bilang Rookie of the Year ng Korean Basketball League para sa 2025 to 26 season, matapos ang isang napakasulit na unang taon sa professional basketball kasama ang Goyang Sono Sky Gunners. Para sa Pilipinas, hindi lamang ito isang individual award, isa itong malaking patunay na ang talento ng isang Pinoy player ay kayang mag-translate sa mas mataas na antas ng competition sa international stage. Sa kanyang rookie campaign sa Korea, nagpakita si KQ ng napaka-consistent na all-around performance. Nagtala siya ng humigit kumulang 15 points, higit 6 na rebounds at halos 4 na assist bawat laro. Ang ganitong production ay bihirang makita mula sa isang rookie sa isang liga na kilala sa physicality at highly structured team systems. Bukod sa scoring, ipinakita rin niya ang kanyang versatility bilang forward na kaya mag-handle ng bola, mag-initiate ng offense, at gumawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Ang ganitong skill set ang dahilan kung bakit mabilis siyang naging mahalagang bahagi ng rotation ng Sky Gunners. Bago pa man ang kanyang paglipat sa Korea, kilala na si KQ bilang isa sa pinakadominanting collegiate player sa Pilipinas. Sa kanyang panahon sa La Salle, nagwagi siya ng back-to-back Most Valuable Player Awards sa UAAP noong 2023 at 2024. Pinangunahan din niya ang Green Archers sa kanilang championship run sa UAAP Season 86, kung saan kinilala siya bilang Finals MVP. Ang kombinasyon ng kanyang scoring ability, basketball IQ at leadership ay nagbukas ng pinto para sa kanya upang subukan ang professional route sa Korea noong huling bahagi ng 2024. Pagdating niya sa KBL, hindi nagtagal ay agad niyang pinatunayan na kaya niya makipagsabayan sa professional level. Sa unang bahagi pa lamang ng kanyang rookie season, nagtala siya ng mga impressive stat at ilang standout games kung saan ipinakita ni KQ ang kanyang scoring explosion. Isa sa mga pinakanapansin ng mga fans at analysts ay ang kanyang ability na mag-adapt sa mas physical na laro ng Korea habang nananatiling productive sa iba't ibang aspeto ng basketball. Habang tumatakbo ang buong season, lalo pang lumitaw ang kanyang halaga sa team. Hindi lamang siya scorer kundi isa ring reliable rebounder at playmaker. May mga laban kung saan siya ang primary offensive option ng Sky Gunners, habang sa ibang games naman ay siya ang nagiging facilitator ng team offense. Ang ganitong versatility ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya ang naging malinaw na frontrunner sa Rookie of the Year race ng liga. At nang official na inanounsyo ng KBL ang award, naging makasaysayan nito hindi lamang para kay Kevin Kimball kundi para sa Philippine basketball. Isa siya sa ilang Pinoy player na nakakuha ng ganitong klaseng recognition sa isang major Asian professional league. At para sa maraming fans sa Pinas, ang tagumpay na ito ay nagpapakita na ang mga Pinoy players ay may kakayahang magtagumpay sa international professional basketball kung mabibigyan ng tamang opportunity at exposure. Ngayon, nagsisimula ng lumilitaw ang mas malaking tanong sa basketball community kung ang isang Filipino forward ay kayang maging Rookie of the Year sa isang mataas na antas na liga sa Asia. Maaari ba itong maging hakbang patungo sa mas malaking international opportunities? Sa modern basketball landscape, maraming players mula sa iba't ibang bansa ang dumadaan muna sa Asian leagues bago makakuha ng pagkakataon sa mas malaking global stages. Sa kasalukuyan, malinaw na ang trajectory ng career ni Kevin Kimball ay patuloy na tumataas. Sa edad ng kanyang mid-20s, may sapat pa siyang panahon upang mas lalo pang paunlarin ang kanyang laro. At kung magpapatuloy ang kanyang development sa Korea at manatili ang ganitong klaseng performance laban sa international competition, hindi imposibleng magkaroon siya ng mas malaking pagkakataon sa global basketball scene. Sa huli, ang Rookie of the Year Award ni KQ sa Korean Basketball League ay hindi lamang simpleng personal milestone, ito ay simbolo ng patuloy na pag-angat ng Pinoy basketball talent sa international stage. Habang nagpapatuloy ang kanyang professional journey sa Korea, nananatiling buhay ang isang tanong na nagbibigay ng excitement sa maraming Pinoy fans. Maaari kaya siyang maging isa sa mga susunod na Pinoy players na magbubukas ng pinto patungo sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo.
ang pag-angat ni KQ bilang Rookie of the Year ng Korean Basketball League ay hindi lamang simpleng individual achievement, kundi isang malinaw na signal ng pagbabago ng perception ng Filipino basketball talent sa international stage. Mula sa pagiging UAAP superstar ng De La Salle Green Archers hanggang sa pagiging isa sa pinakamaasang rookies ng Goyang Sonos Sky Gunners, ipinakita niya na ang Philippine basketball ay may kapasidad na makipagsabayan sa mas structured at physical na Asian professional leagues. Ang tanong ngayon, na siya na ba ang first Pinoy sa NBA, ay hindi pa factual claim, pero nagiging simbolo ito ng mas malalim na inspirasyon ng mga fans ang makita ang isang Pinoy forward na tuluyang makapasok sa pinakamataas na antas ng basketball. Sa performance standpoint, ang kanyang humigit kumulang 15 points, 6 rebounds at 4 assists per game ay hindi lamang stats. Ito ay refleksyon ng modern skill set na hinahanap ng international basketball systems. Sa isang liga na tulad ng KBL na kilala sa discipline, spacing at import-heavy competition, ang pagiging consistent ng isang rookie ay indikasyon ng mataas na basketball IQ at adaptability. Ang kanyang ability na maglaro, hindi lang bilang scorer kundi bilang playmaker at secondary initiator, ay mahalaga sa modern forward role. Ito ang klase ng versatility na nagiging basehan ng mga scouting reports sa mas mataas na leagues tulad ng Euro-style systems at maging NBA-style, positionless basketball. At mas malalim pa rito, pinakamahalagang narrative ay ang transition ni KQ mula collegiate dominance patungo sa professional validation. Sa UAP, siya ay 2 beses na MVP at championship leader, pero madalas ng ganitong success ay hindi automatic na nag-translate sa professional level. Ang KBL rookie season niya ang naging test case kung kaya ba niyang scale ang laro laban sa mas mature, mas physical at mas experienced na competition. Sa team context, ang papel niya sa Sky Gunners ay nag-evolve mula support piece patungo sa pangunahing offensive connector. Sa ilang stretches ng season, siya ang naging focal point ng offense, habang sa iba naman ay siya ang secondary facilitator na nag-orchestrate ng ball movement. Ang ganitong flexibility ay mahalaga sa modern basketball ecosystems kung saan ang mga forwards ay hindi na nakatali sa traditional roles. Dito lumalabas ang dahilan kung bakit siya ang kinikilala bilang top rookie, hindi lang dahil sa kanyang scoring, kundi dahil sa kabuuang epekto niya sa sistema ng team. Pero ang pinaka-importanting layer ng analysis ay ang long-term implication nito sa Philippine basketball. Ang Rookie of the Year Award ay hindi automatic pathway papuntang NBA, pero ito ay stepping stone na may malaking weight sa international resume ng isang player. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.